Hay mga kapasta, kwento ko lang sana itong nangyari sa mama ko na tindera ng gulay sa palengke. Matagal na si mama na vendor ng gulay. Elementary pa lang ata ako, ito na yung alam kong work ni mama. Hanggang sa makapagtrabaho na nga kami ay ito pa rin yung pinagkakakitaan ni mama. Minsan kapag weekends na wala kaming pasok, sinasama kami ni mama sa palengke. Tumutulong kami sa pagsasalansan ng mga gulay at pagtitinda. Maaga kong magbukas ng tindahan si mama. 4:00 pa lang ng umaga nandoon na si mama sa palengke. Sabi niya marami raw kasi sa mga suki niya ay maaga kong mamalengke. Madalas daw kasi ito yung mga magulang na magluluto pa ng agahan sa mga anak nila o kaya mga karinderya na maagang maghahanda ng mga tinda nila. Hindi ko nga alam kung paano kinakaya yon ni mama na gumising ng ganoon kaaga lagi. Kung ako siguro yun baka sumuko na ako. May isang beses nga raw na sobrang napaaga si mama. 3:00 pa lang daw nasa palengke na siya. Nagsasalansan ng mga gulay at sangkap sa tindahan. Halos wala pang bukas na ibang stall. Siya pa lang daw. Binibilang niya raw yung mga niyog sa sahig nung marinig niya yung mga yapak galing sa kung saan. Ang tahimik daw noon ng palengke, kaya litaw na litaw yung tunog ng yapak. Tumayo si mama. Tinignan niya kung sino yon. Lalaki raw na naka-hoodie na gray. Malayo pa pero hindi niya raw maaninag yung mukha ng lalaki. Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng gulay. Bigla raw umiba yung pakiramdam ni mama. Parang mas kumapal daw yung hangin. Nahihirapan siyang huminga. Akala raw niya inaatake siya ng high blood na laging nangyayari sa kanya. Kinuha niya yung plastic na monoblock tapos naupo saglit. Hinilot-hilot niya raw yung ulo niya. Sir Neb, nagulat siya nung makita niya na may anino sa mga gulay niya. Pagtingin niya sa unahan, nandoon na raw yung lalaki na naka-hoodie. Nakatingin sa mga gulay na paninda niya. Hindi raw makagalaw si mama kasi yung lalaki walang muka. Parang makinis lang daw na balat yung nandoon sa ulo niya. Imbis na mga mata, bibig o ilong. Gusto raw sanang sumigaw ni mama pero hindi niya magawa. Parang may nakaharang na bagay sa lalamunan niya. Yung puso niya sobrang bilis ng tibok. Dumampot ng 2 kalabasa yung naka-hoodie na walang muka. Humarap daw ito saglit kay mama. Parang sinasabi na kukunin ko na ito ha. Tapos dahan-dahan na umalis na. Nawalan daw noon ng malay si mama dahil sa sobrang takot. Nung magising siya, may nagpapaamoy na sa kanya ng white flower. Tumayo agad si mama nung magkamalay siya. Hinanap niya sa paligid yung lalaking walang muka. Hindi na nagbukas ng tindahan si mama nung araw na yon. Akala nung mga kasama niya dun sa palengke, inatake nga siya ng high blood kaya nawala ng malay. Sinikreto lang yon ni mama. Wala siyang pinagsabihan. Pero kalaunan ay nasabi niya rin ito doon sa isang tindero na matagal na doon sa palengke. Kinuwento niya yung tungkol sa lalaking walang muka. Sabi nito, totoong engkanto raw ang lalaki na yon na paminsan-minsan talaga ay dumadalaw sa palengke. Wala raw nakakaalam kung saan ba siya nakatira o anong klaseng engkanto siya. Basta halos lahat daw ng tindero at tindera sa palengke nila ay may kwento tungkol sa walang muka na lalaki na bigla na lang kumukuha ng paninda nila nang hindi nagbabayad. Napanatag naman si mama dahil sa impormasyon na hindi lang pala siya ang nakakita sa nilalang na yon. Simula noon, Sir Neb, lagi nang nagpapalit si mama sa pagbukas ng tindahan niya. Wala raw problema kahit medyo mabawasan pa yung kita niya sa araw-araw. Baka raw kasi next time na makita niya yung lalaking walang muka, totoo na siyang atakihin sa puso. Mas okay na yung ligtas. May nasaksihan akong krimen. Ilang taon na ang nakakaraan na nangyari sa dating palengke dito sa amin. Actually, talipapa talaga yon. Pero dahil dumami ng dumami yung tindahan,
ay ginawa na ngang palengke. Inaayos na lang yung ilang dokumento roon para opisyal na siyang maging pangalawang palengke, pero naudlot dahil sa sunod-sunod na kababalaghan at karahasan na nangyayari. Hanggang sa tuluyan na ngang kinansela yung pagiging palengke nito at pati nga yung maliliit na tindahan doon ay pinaalis na. Sir Neb, sa pagkakaalala raw ni nanay ay mga 1970s nagsimulang magkaroon ng tindahan doon sa bakanting lote na yon. Sa gilid pa raw ng kalsada nakatayo yung tindahan ng peanut butter. Yun daw talaga yung unang tindahan doon. May naglagay lang ng maliit na mesa para ibenta yung mga ginagawa niyang peanut butter. Nadagdagan ng tinapay yung peanut butter. Tapos syempre bilang may pagkain, dapat may inumin. Nagtinda ng samalamig yung may-ari. Tapos may gumaya. Ihaw-ihaw naman ang paninda tuwing hapon. Maraming nakapansin na malakas yung bentahan, kaya nagsigaya na yung iba pa at nagdagsaan na nga hanggang sa maging talipapa. Malayo kasi sa mismong palengke yung barangay namin, kaya naisip din siguro ng mga tao na maglagay ng mga panindang isda, gulay at kung ano-ano pa. Katagalan ay nagpanukala na yung barangay na gawin na ngang palengke yung talipapa. Nung kumalat ang balita ay lalong dumami yung nagtitinda roon. Late 1980s nung mangyari ang isang krimen. Nagsimula yung lahat sa chismis na nagkakanakawan ng paninda at benta. Walang maayos na panara yung mga tindahan dahil mga makeshift lang ang mga yon. Ilalatag sa umaga at lilikumin at iuuwi rin sa gabi. Yung iba ay tiwala na sa mga mesa nila na may panara at padlock sa ilalim, kaya iniiwan nila yung ilang paninda tuwing gabi. Kaso ayun nga, nagkakanakawan daw. At ang sospek ay mga kapwa tindero at tindera lang din. Nagsimula yung inggitan at pasaringan. Nag-aaway-away na yung dating mga nagtutulungan na makabenta. Hanggang sa may nagsabunutan at nagsuntukan ng mga tindero. Sa bawat away ay palala ng palala at ang pinag-uugatan ay bintangan. Nagbibintangan sila ng nakawan, pero wala ni isa ang makapagbigay ng katibayan na ang inaakusahan nila ang totoong magnanakaw. May nakapagsabi rin na hindi maganda ang lokasyon ng talipapa dahil daanan daw yun ng mga kaluluwa patungo sa kabilang buhay. Nakakasagabal daw sa biyahe ng mga espiritu ang mga tindahan at tao roon, kaya nagagalit ang mga kaluluwa. Kaya rin daw palaging may nag-aaway. Yung ibang mga mapamahiin ay naglagay agad ng kani-kanilang pangontra at pantaboy ng malas. May mga hindi naniwala at ang sabi ay naninira lang daw ang nagsabi noon. Pero Sir Neb, mukhang totoo nga na malas yung palengke. Dahil isang hapon na pauwi ako galing sa school, ay nakita ko nga ang isang nakakapangilabot na krimen. May dalawang lalaki na nagpapambuno. Natatandaan ko na pareho silang tindero ng karne. Bilang bata pa ako noon ay huminto ako sa paglalakad at nanood pa habang nagsusuntukan sila na parang mga action star. Hanggang sa biglang kinagat noong isa yung braso noong isa pa. Nakakatawa sana, kaso yung kagat na yon ay sobrang diin at nung bumitaw itong nangagat ay may natipak na laman sa bibig niya na agad niyang binuga sa mukha ng kaaway niya. Lalong nagsigawan yung mga tao, pero hindi pa yon ang pinakamalala. Itong kinagat ay parang hindi ininda yung pinsala niya. Sa halip ay tinusok niya ng daliri yung mata ng kaaway niya at dinukot yun bago pinasak sa bibig ng sumisigaw na may-ari nun. Nagtatakbo na ako, Sir Neb. Natakot ako sa mga nakita ko at hindi ko na alam kung paano sila naawat. Basta ang kumalat na balita ay tulala yung dalawang lalaki nung isugod sa ospital at wala raw maalala sa mga nagawa nila. Sinailalim sa drug test yung dalawa dahil adik lang daw ang makakagawa ng mga bagay na ginawa nila sa isa't isa. Pero pareho silang nagnegatibo. Pagkatapos noon ay nagsunod-sunod pa yung mga nakakabaliktad sikmurang awayan sa talipapa.
babae o lalaki, sa kung anong dahilan, ay para silang mga hayop na nagkakagatan. Natakot na yung ibang may tindahan doon dahil parang sumpa na ang walang katuturan ng mga away. Pati mga matatagal ng magkakaibigan ay nagkakagulo, kaya nagkusa na silang mag-alisan. Sabi ng iba ay baka sinasaniban ng mga nagagambalang kaluluwa yung mga tao sa talipapa, kaya nag-aaway-away sila kahit sa mabababaw na dahilan lang. At dahil nga sa mga awayan ay tuluyang pinasara yung talipapa at hindi tinuloy yung pagkapalengke. Ilang albularyo at paranormal experts ang nagpunta roon para i-check kung totoo na daanan yun ng mga kaluluwa. At lahat sila ay kinumpirma ang chismis. Ngayon, Sir Neb, ay bakanting lote na lang yon na may matataas na damo at kadalasan ay kambing o baka na lang ang nakatambay roon. Magandang gabi po, Sir Neb. Ako nga pala si Nino. May kwento ang tito ko tungkol sa tindera raw sa palengke na may kaduda-dudang tinitinda. Nestor ang pangalan ni tito. Magsasaka siya. Kapag may paani sila sa palayan, maaga siyang namamalengke kasi pinagluluto niya yung mga manggagapas ng palay ng pananghalian nila. Madalas na niluluto ni Tito Nestor dinuguan na may puto. Paborito ko yun at ako na mismo ang magsasabi na masarap na masarap yung dinuguan ni Tito. Mga 2018 daw ito nangyari. Maaga ulit siyang nagpunta sa palengke para nga bumili ng mailuluto. Matapos bilhin lahat ng kakailanganin ay lumabas na si Tito. Naghintay doon sa service niyang tricycle. Habang naghihintay nga siya, napansin niya itong tindera na nasa gilid lang ng palengke. Doon siya nakapwesto sa medyo madilim na bahagi. Walang mga ilaw. Nagtaka si Tito. Tanong niya sa sarili niya, bakit naman doon maiisipan ni Lola na magtinda? Walang dumaraan na tao doon. Madilim. Kung meron man na makakita sa kanya, mahahasel pa para sadyain yung pwesto na yon. Na-curious si Tito. Gumana yung pagiging tsismoso niya, kaya nilapitan niya yung matanda. Habang lumalapit siya, nilingon siya ng matanda. Parang hindi siya komportable sa mga tingin nito sa kanya. Kaso curious talaga si Tito. Gusto niyang malaman kung ano yung tinitinda ng matanda. Unang tinanong ni Tito, magkano yung tinda at kung ano yung tinitinda niya. Tinitigan lang siya ng matanda. Halatang hindi niya gusto na nandoon si Tito. Akma sanang hahawakan ni Tito yung paninda, pero tinapik siya ng matanda. Tsaka ito nagsabi na ulam ang tinitinda niya, pero hindi raw magugustuhan ni Tito yung ulam na tinitinda niya. Si Tito makulit talaga. Sabi niya bibili nga raw siya. Tahimik na yung matanda, pero yung tingin sobrang talas. Pag-aamin ni Tito, mas naging interesado pa raw siya nung sabihin ng matanda na hindi niya magugustuhan yung ulam. Bumuntong hininga yung matanda, tsaka raw ito nagbigay ng presyo. 200 daw. Bumunot ng pera si Tito sa bulsa at tsaka agad itong binigay dun sa matanda. Naka-foil yung mga tinda ng matanda. Nilagay lang nung matanda sa plastic tapos binigay na kay Tito. Habang naglalakad daw siya palayo, ramdam niya na pumapaon sa likod niya yung nakakasugat na titig ng matanda. Pagdating sa bahay, hindi raw muna inasikaso ni Tito yung mga lulutuin niya. Mas gusto niyang malaman kung ano ba talaga yung laman ng foil. Nilagay niya yon sa platito. Mainit pa raw, parang bagong luto. Kumalat yung katas ng laman habang binubuksan niya yung foil. Nilasahan niya yung sarsa. Lasang lutong bahay daw, parang adobo. Nasarapan nga raw si Tito. Nung mabuksan niya, hindi pa raw niya na-realize kung ano talaga yung nasa harapan niya. Una niyang reaksyon ay bakit ang konti ng laman ng baboy. Pero habang tinititigan niya yung karne,
tsaka lang pumasok sa utak niya yung totoong itsura nito. Daliri. Wala nang kuko sa dulo pero hindi siya pwedeng magkamali. Daliri yung nasa plato. Nasuka si Tito sa lababo kasi nga nilasahan pa niya yung sarsa. Daliri pala yun. Sunod na beses na namalengke si Tito, sabi niya inabangan niya raw yung matandang tindera pero hindi niya na ito nakita pa muli. Hula raw ni Tito, mga taong sikretong kanibal ang bumibili doon sa matanda o kaya mga taong may lahing aswang na ayaw nang pumaslang ng ibang tao. Manghang-mangha daw si Tito at the same time ay natatakot din kasi hindi niya alam na kahit nasa modernong panahon na daw tayo ay may mga ganitong klaseng nilalang pa rin. Kwento lang ito ng Tito Aiko namin. Sabi niya ay na-feature pa raw ito sa isang TV show noong 90s. Tungkol daw ito sa mag-asawang aswang na nagbebenta ng ginamos. Sabi ni Tita Aiko, kapitbahay raw nila sa bukid yung mag-asawang aswang at ang kahulugan ng kapitbahay sa kanila ay yung halos 1 kilometro ang layo ng pinakamalapit na bahay. Ganun pa raw kalayo yung distansya ng mga bahay. So yung mag-asawa na tawagin na lang nating Piping at Lusing ay napakalayo pa rin ang bahay sa kanila. Bali-balita na aswang ang mga ito dahil may nakakita raw na yung si Tandang Piping ay nakikitang uugod-ugod kapag nasa karamihan ng tao. Kuba na at may tungkod pa. Pero kapag siya na lang mag-isa ay para daw binata kung kumilos. Maliksi at makisig pa. Si Tandang Lusing naman daw ay may nakakita na bumababa sa bubungan ng mga ito isang madaling araw. Nakapagtataka dahil matanda na nga siya, kaya paano pa makakaakyat sa bubong? At isa pa ay ano ang ginagawa niya sa bubungan sa madaling araw? Biro ng iba ay baka raw kalalanding lang. Mga ganoon ang chismis tungkol sa mag-asawa. Bihira din lumabas sa mga ito sa bukid. Ang alam ng karamihan ay sa pagtatanim lang ng mga gulay at pag-aalaga ng manok, kumukuha ng makakain yung mag-asawa. Minsan ay pinagbibili nila yung mga gulay na tanim nila, pero iilan lang yung bumibili dahil nga takot sa chismis tungkol sa kanila. Isang araw ay may lumitaw na dalagita sa palengke at nagtitinda siya ng bagoong at ginamos. Ang sabi nung dalagita ay sariling gawa ng pamilya niya yung mga paninda. Sir Neb, ang ganda raw nung dalagita, sabi ni tita. Maputi tapos bumbayin yung itsura. Palibhasa ay bukid nga yung kanila. Kapag nakakita sila ng maputi ay maganda na yon para sa kanila. Pero sabi nga ni Tita Aiko ay maganda talaga yung dalagita na ang pangalan daw ay Janisa. Maraming bumibili sa paninda ni Janisa. Kadalasan pa raw ay mga kalalakihan. Kahit yung mga may asawa na at kahit mga lolo na ay suki ni Janisa. Araw-araw siyang nagtitinda at araw-araw ding bumibili yung mga suki niya. Parang nagdadahilan na lang na bumili para makausap at malapitan siya. Kasi alangan namang ubos kaagad sa isang maghapon ng biniling ginamos o bagoong sa kanya. At eto pa nga raw, maraming nag-aalok kay Janisa na ihahatid na siya pa uwi kapag tapos na siyang magtinda. Pero lahat tinatanggihan niya. May ilang kabinataan na ang nagtangkang sundan siya, pero parati raw nilang nawawala si Janisa. Hindi nila nakikita kung saan ito umuuwi at wala ring nakakakita kung saan siya nanggagaling. Basta makikita na lang ng mga tao na naroon na siya sa palengke at naglalatag na ng mga paninda niya. Minsan daw ay may nagsabi na nakikilala niya yung mga jar at bote na lalagyan ng ginamos at bagoong ni Janisa. Iisa lang naman daw kasi yung bilihan ng mga bote at garapa noon sa lugar nila tita. At doon yun sa tindahan ng taong nakapansin sa mga paninda ni Janisa. Tinatanong daw siya kung sinong bumibili ng mga bote at nadulas ito na lola raw niya.
Pero ayon doon sa nagtitinda ng mga bote ay wala namang matandang babae na bumibili sa kanya kundi si Tandang Lusing lang. Nung tanungin kung si Tandang Lusing ang lola niya ay tumanggi si Janisa. Doon na nagsimula ang bulong-bulungan na kamag-anak ni Tandang Lusing si Janisa at lalo pang umingay ang bulong-bulungan nang may magreklamo na may tenga ng tao ang ginamos na nabili niya kay Janisa. Sir Neb, kalahating tenga raw yon at talaga namang nakakadiri. Dinala pa raw yon kay Janisa at hindi ito makakibo. Magmula noon ay hindi na nagtinda pa si Janisa. Lalo tuloy nag-isip yung mga tao na related nga siya kina Tandang Lusing at totoo ang haka-haka na aswang yung mag-asawa. Baka raw yung ginamos ay may sahog na tao kaya may nakuhang tenga. Ang pinakamatinding ebidensya na nag-uugnay kina Janisa at Tandang Lusing at masasabing katibayan din na aswang sila ay may 3 bata ang nakakita na pumasok si Janisa sa kubo ni Tandang Lusing. Pagkatapos ay lumabas naman si Tandang Lusing na ang suot ay kapareho ng suot ni Janisa. Sir Neb, doon napagtagpi-tagpi na si Tandang Lusing at Janisa ay iisa. Diring-diri tuloy yung mga nakakain ng ginamos at bagoong dahil sa chismis na may sahog na tao yon. Sabi ni Tita Aiko, napakatagal daw mamatay noong mag-asawa. Talagang kulubot na ay buhay pa. Nung mangyari yung insidente tungkol kay Janisa noong dalaga pa si Tita Aiko, bandang 1980s yun at tinataya na nasa 90 years old na yung mag-asawang matanda. Pero inabutan pa raw ng mga ito yung year 2000. Bandang 2010 lang daw magkasunod na namatay yung mga yon. Wala raw kamag-anak na dumating kaya yung LGU lang yung nagpalibing sa kanila. Si Janisa naman ay hindi na ulit nakita sa lugar nila. Maikling story lang ito mga kapasta. Ito yung pinakakakaibang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Tonton ang pangalan ko. Nasa kolehiyo na. Bale kapag namamalengke si mama, ako yung driver niya. Gamit namin yung motor ng kuya ko. Sabi ni mama mas gusto niya raw ako na driver kasi hindi raw ako kaskasero tulad ng kuya ko na parang sarili raw ang kalsada kung mag-drive. Naiinis ako minsan kay mama kapag namamalengke kami kasi ang tagal mamili. Minsan inaabot kami ng 2 oras. Yun pala nakikipagchismisan pa sa mga kumare niyang tindera. Paraan niya raw yun para malaki ang matawad niya sa presyo. Isang beses medyo hapon na kami nakapamalengke ni mama kasi galing pa ako sa school. Tumambay ako doon sa malapit sa kanal. Medyo malayo yun sa palengke. Abala ako sa pakikipag-chat nung marinig ko yung kakaibang tunog galing doon sa kanal. Para siyang bumubulwak na tubig. Tumayo ako tapos lumapit doon sa railings. Hinanap ko yung gumagawa ng tunog. Doon sa gitna ng kanal may kung anong umaahon. Gumagapang yun papunta doon sa gilid ng kanal kung saan mataas yung mga damo. Akala ko nung una aso na nabalot lang sa napakaraming putik at basura galing sa kanal. Pero hindi. Sanggol yun. Gumagapang. Balot na balot sa itim na likido ng kanal. Walang saplot yung baby. Gumagapang siya doon sa damuhan. Tapos tumigil. Bigla na lang siyang umiyak. Kaso yung iyak niya parang hindi sa baby. Nakakapangilabot. Muntik ko nang masukahan yung puting t-shirt ko. Tumalikod ako. Naglakad pabalik doon sa motor. Hindi mawala sa isip ko yung nakita ko. Anong klaseng nilalang ba yun? Tiyanak? Aswang? Walang normal na baby ang magsusurvive sa kanal ng mag-isa. Naging laman ng utak ko yung nilalang na yun buong linggo. Nasagot lang siguro ito nung malaman ko na yung kanal pala na yun ay tapunan dati ng mga inabort na bata.
Noon daw kasi ay may nakatirang aborsyonista sa gilid ng kanal at lahat ng maliliit na fetus na nilalabas niya sa tiyan ng mga buntis ay doon niya sa kanal tinatapon. Kaya rin daw marami ang nagsasabi na may naririnig silang mga iyak doon tuwing gabi. Malamang ay mga kaluluwa ng lahat ng fetus na tinapon niya sa kanal. Maki ang pangalan ko. Nakatira ako dito sa La Union. Dito ako nakapangasawa at sa ngayon ay 3 na yung anak ko. Okay naman yung buhay, Sir Neb. May maayos din na trabaho si Mrs. Yung mga bata matataas yung marka. Tapos ako naman, okay din yung pagtitinda ng mga isda sa palengke. Wala naman ako masyadong kailangan pa sa buhay, maliban siguro sa malusog na pangangatawan. Gusto ko rin mag-share ng kwento dito. Matagal na ito nangyari. Bago pa mag-pandemic. Bagong live-in pa lang kami ng asawa ko at iisa pa lang yung anak namin nun. Struggling ako sa pagtitinda kasi dry goods pa yung tinda ko. Mas matumal siya kaysa sa tinda ko ngayon kasi sobrang daming kompetensya. At saka baguhan lang ako. Siyempre di pa kilala ng mga suki. Grabe ako kung magyosi noon. 1 pack sa isang araw. Minsan sumusobra pa kapag sobrang stress ko. Kasi nga nahihirapan ako sa negosyo ko. Sa likod ng palengke, may basurahan na malawak. Doon tinatapon lahat ng basura galing sa loob. Malabundok na yung basura doon at matindi na rin yung amoy. Balitang balita sa amin na doon dinadala yung mga sinalvage na katawan. Laging may nahahanap na katawan doon na kung hindi man naaagnas na, chinap-chap naman. 1 buwan ko pa lang sa pagtitinda doon sa palengke. May napabalita na may nakuhang katawan na naman daw doon sa basurahan. Siyempre hindi ko nakita kasi may pulis na nung balak sana naming silipin. Naipasok na raw sa body bag yung katawan at dadalhin na sa morgue para ma-identify ang pagkakakilanlan. Dahil sa mga salvage victims na natatagpuan doon, hindi maiwasan yung mga kwentong kababalaghan doon sa basurahan. Magtanong ka sa kahit sinong tindera sa palengke at siguradong may maikukwento sila sa'yo na karanasan sa basurahan na yon. Mga multo, aswang, tiyanak, kumpleto yan. Pati mga manananggal daw na nandadagit ng tao. Ito naman yung karanasan ko doon. Lumabas ako sa tindahan. Iniwan ko muna yung empleyado ko doon na magtinda mag-isa kasi matumal naman yung tao. Wala gaanong bumibili. Naglabas ako ng sigarilyo at doon sa malapit sa basurahan ako bumuga ng usok. Ang dami ko nun iniisip kaya hindi man lang sumagay sa isip ko na may nagpaparamdam sa basurahan na yon. Kakapanood ko doon sa mga naglalarong ibon sa bakod ng palengke hindi ko na malayan na nasa mismong basurahan na pala ako. Naramdaman ko na may humawak na kamay sa mga paa ko. Napatalon ako. Nabitawan ko pa yung kakasindi ko lang na sigarilyo. Tinignan ko yung paanan ko. Sir Neb, may mga kamay nga na nakahawak sa paa ko. Madumi yung mga daliri niya. Nangingitim yung mga kuko. Ang lamig din. Parang galing sa loob ng ref yung kamay. Yung may-ari ng kamay nakalibing sa ilalim ng mga basura. Buong lakas kong tinanggal yung pagkakahawak sa akin. Pero ang lakas niya, ni hindi man lang ito bumibitaw. Kinuha ko yung lighter. Sinunog ko yung kamay pero hindi man lang ininda. Pinagsusuntok ko pa. Tapos sa panik ko, natumba ako. Kasi bala ko sanang sipain gamit yung kabila kong paa. Nagpagulong-gulong ako doon sa putik at basura. Paulit-ulit kong sinisipa yung kamay. Pero hindi siya natatanggal. Takot na ako sa puntong yon. Alam ko hindi normal na kamay yung nakahawak sa akin. Isa lang ang naisip kong paraan. Pumikit ako at nagdasal. Lahat ng naisip kong dasal ay binanggit ko. Tsaka ko lang naramdaman na unti-unting nawawala yung nakapalupot na kamay. Bumalik ito sa ilalim ng mga basura. Agad akong tumayo.
tumakbo pabalik sa tindahan pero walang pinagsabihan ng nangyari. Tinanong nung empleyado ko kung bakit daw ang dumi ng damit ko pero hindi ko na lang sinagot. Nagbihis ako at maaga kaming nagsara nung hapon na yon. Hanggang ngayon, Sir Neb, hindi na ako tumuntong sa basurahan na yon. Kahit siguro bayaran ako ng 1 milyon ay hindi ko yun gagawin. Natroma na ako. Siguro dapat ipabless yung lugar na yon. Bago pa mauso yung mga restocking videos sa TikTok, ay paboritong banding na namin yan ng asawa ko. Twice a month kami kung mamili ng grocery. Binabudgetan talaga namin yan ng malaki-laki dahil malalakas kumain yung mga anak naming lalaki. Sa supermarket kami bumibili ng mga delata, noodles at iba pang grocery items. Pero yung mga karne, isda, gulay at bigas ay sa palengke namin binibili. Mas nakakamura kasi at garantisadong sariwa. Hindi kagaya sa mga supermarket na pabalik-balik lang halos sa freezer. May suki kaming tindero na siya naming parating binibilhan. Hindi kami bumibili sa iba dahil kapag doon sa mga suki namin ay alam na talaga nila ang gusto namin. Pumipili din sila ng pinakamagagandang produkto para sa amin. Hindi naman sa pagmamayabang, Sir Neb. Bultuhan kami kung mamili. Pinakamababa na yung ilang kilo ng mga karne. Sabi ko nga ay malakas kumain yung mga anak namin. Yung suki naming meat shop ay kompleto sa karne ng baboy, manok, baka at kung minsan ay may karne pa ng tupa. Kapag bumibili kami sa kanila ay syempre pa libo-libo. Regular yon. At napag-alaman namin na hindi lang kami ang suki nila na malakas bumili. May dalawa pa na may-ari naman ng mga karinderya sa kani-kanilang lugar. Magaganda yung karne na tinda ng mag-asawang tindero na pangalanan na lang nating June at Lira. Malinis kaya hindi rin masisi na sila yung puntahan ng mga namimili. Pero dahil nga sa lakas nilang magbenta ay nagkakainggitan na pala. Isang araw ay wala kaming dinatnan na June at Lira sa palengke. Walang laman yung pwesto nila at may nakapaskil na papel galing sa munisipyo. Pinasara muna raw yung tindahan ng mag-asawa dahil nakitaan ng uod at mga ipis ang ilan nilang panindang baboy. May nagreklamo raw kasi na mamimili na pagdating sa bahay at minarinate ang biniling karne sa kanila ay naglabasan yung mga uod. Ayun at dali-daling bumalik yung bumili para ipaalam sa mag-asawa yung nangyari. Nung suriin yung paninda nila ay nalaman nga na may mga uod. At ang iba ay may nakasingit pang maliliit na ipis. Ang dami raw nagbalik ng karne kina June nung araw na yon. Nung sumunod na araw ay naroon kaagad ang sanitation department at ininspeksyon yung kanilang paninda. Bumagsak daw sa kalinisan ng tindahan at may mga nahanap pang uod sa ibang paninda. Kaya napakabilis ng desisyon na ipasara yung tindahan nila habang inaasikaso yung paglilinis doon. Gulat na gulat kami ni Mrs. sa nangyari. Sa tagal naming bumibili sa kanila ay wala pa namang ganoong senaryo sa mga karne na binili namin. Pero dahil sa nangyari ay napilitan kaming bumili sa ibang tindahan ng karne. Natuwang-tuwa naman dahil marami kaming binili sa kanila. Nung sumunod na naggrocery uli kami ay nakabalik na sa pwesto nila sila June at Lira. Nagkakamustahan at nag-usisa kami kung ano bang nangyari sa kanilang tindahan. Kilala namin na malinis sila, kaya bakit ka ako may ipis? Natawa na lang yung mag-asawa, sabay bulong ni Lira na may naiinggit daw pala sa kanila, kaya pinakulam sila. Pero takot naman daw manakit ng kapwa yung nagpakulam, kaya ang pinunterya ay yung paninda nila. Sinadya na makita kaagad ng mamimili yung mga uod para hindi na makain at makaperwisyo. At ang sabi pa ng dalawa, kung sino raw ang nakinabang ng husto sa pagkawala nila ay yun ang suspect nila. Otomatiko na napalingon kami doon sa binilhan namin noong wala sina June. Sinaway kaagad kami ni Lira.
wag na raw naming lingunin dahil halatang guilty na yung tindera. Dagdag pa nila ay yung katulong nila sa bahay ay maalam sa mga kulam-kulam dahil albularya pala roon sa probinsya nila. Nakita raw kaagad noon ang problema sa kanilang negosyo, kaya ito ang kumontra at gumamot sa kanilang produkto. Ito rin ang nagsabi na takot makasakit ng tao yung nagpakulam sa kanila dahil ang mga karne ang sinira nito. Hindi rin nga naman kasi halata na kulam pala yon. Aakalain na kaburaraan lang kaya nagkaroon ng mga uod at ipis. Bumalik naman yung sigla ng tindahan ni na June at Lira. Hanggang ngayon ay nagtitinda pa rin sila. Pero yung nagpakulam sa kanila ay hindi na nakapagtinda simula noong nagkaroon ng pandemic. Iba na yung nangungupahan sa dati nitong pwesto. Minsan nga sinasabi ng asawa ko, baka raw karma yung nangyari doon sa dating nagtitinda na yon. Hi Sir Neb, ako nga pala si Laika. Solid ka pasta since 2019. Gusto ko sanang magsulat para sa inyong channel noon pa. Hindi nyo na itatanong kasali ako sa creative writing club sa school namin noon. Marunong akong magsulat ng fiction, pero hindi naman ako makapagsulat ng horror dahil natatakot ako. Tuloy ay wala akong pag-asa na maging writer nyo. Pero may maisishare akong horror story sa inyo na nanggaling naman sa totoong karanasan ng pinsan ko noong nag-summer job siya sa isang kamag-anak ng daddy niya. Ang pinsan ko nga palang yun ay si Ate Patricia o Ate Isha. May grocery store sa palengke yung kamag-anak ng daddy ni ate na Tita Paz ang pangalan. Doon namasukan si ate habang bakasyon pa. Nagkaroon ng problema yung isang chest freezer ng tindahan nila. Dalawa yung freezer pero hindi pwede na masira yung isa dahil marami silang masisira na paninda at hindi kakasya sa isa lang yung lahat ng yon. Nagmamadaling makabili ng bago yung Tita Paz ni ate. Nagkataon na yung perang naitatabi nila ay gagamitin para sa enrollment ng mga anak ni Tita Paz kaya hindi magalaw. Isa pa, nasa ospital din daw noon yung biyenan niya kaya gipit din sa pera. Imbis na makabili ng bagong freezer ay nagtiyaga sila sa second hand na nabili sa isang kakilala sa palengke. Since kakilala naman nga ang binilhan nila ay hindi na sila nagduda sa napakamura noong halaga. Heavily used naman daw kasi yung freezer na yon. Nakuha na nga nila yung freezer. Lumalamig naman daw ng maayos. Kaya lang ay napakaingay. Pero pwede na kasi nasa palengke naman sila na napakaingay rin. Dumating yung problema nung madalas silang makaamoy ng nabubulok sa loob ng tindahan. Hindi naman daw parate dahil nawawala rin. Pero pabalik-balik naman. Naaamoy na rin daw ng ilang namimili at bilang pagkain yung binebenta nila hindi maganda yun. Yung isang boy nila ay natukoy na nagmumula sa loob ng second-hand freezer yung mabahong amoy. Inalis lahat ng laman ng freezer para malaman kung alin doon ang nabubulok. Pero sariwa at malinis naman yung mga produkto na naroon. Nilinis na lang uli yung freezer at binalik yung mga frozen goods. Kinaumagahan, pagkabukas ng tindahan ay masuka-suka raw sina Ate Isha dahil sumalubong sa kanila yung nakakasulasok na amoy. Yung freezer uli ang napagbintangan na nangangamoy. Hanggang sa nabad trip na raw si Tita Paz at pinabuksan ang makina noon sa technician. Baka raw kasi may nakapasok na daga sa loob at doon namatay. Pero nagastusan lang si Tita Paz dahil wala namang nahanap na patay na hayop sa makina. Pero pagkatapos noon ay naging creepy na raw yung dating ng tindahan. Bigla raw lumalamig at parang may nakatitig sa kanila mula roon sa freezer. Isang customer ang nagbigay linaw ng hiwagang dinaranas ni na Ate Isha doon sa tindahan. Bumili raw ng hotdog yung customer. Pagbukas ng isang tindera doon sa freezer, napaantanda raw yung customer. Pagkatapos ay
tinawag si Tita Paz para kausapin sa labas ng tindahan. Pagbalik ni Tita Paz ay tinawag nito yung isang boy. Inutusan na ilipat lahat ng laman ng freezer doon sa kabilang freezer. Pagkasyahin na lang daw at kahit yung iba ay sa ref na lang isiksik. Pinasusuli na ni Tita Paz doon sa kakilala niya yung freezer dahil ayon sa customer nito ay may sanggol na sumilip mula sa loob noon. Doon na nag-imbestiga si Tita Paz doon sa kakilala niya kung ano ba yung kasaysayan noong freezer na yon. Sabi naman noong kakilala niya ay pinabenta lang yon sa kanila dahil nagbabuy and sell pala ito ng appliances. Wala naman daw kakaibang nangyari noong nasa bodega pa nila yung freezer, kaya hindi nito akalain na may kababalaghan pala roon. Nung mawala sa tindahan ni na Tita Paz yung freezer, ay nawala rin daw yung mabahong amoy at nakakatakot na pakiramdam doon. Yun namang nabilhan nila noon ay hinanap ang unang may-ari at pinagtapat nito ang totoo. Freezer daw yun ng pamangkin niyang lalaki na frozen goods din ang business. Nung makaaway niya yung misis niya dahil sa pagkakaroon niya ng ibang babae, ay nakunan yung asawa niya. Ang ginawa raw noong misis ay nilagay sa freezer yung patay na baby para makita ng ama niya ang konsekwensya ng pambababae nito. Naghiwalay yung mag-asawa at binenta lahat ng gamit nila, kabilang na yung chest freezer kung saan nilagay yung kawawang baby. Yung tindahan sa palengke ni Tita Paz ay pinabless dahil nga doon sa haunted chest freezer. Hindi naman daw nanatili doon yung kaluluwa noong baby at wala nang nagparamdam hanggang sa umalis na si Ate Isha para mag-aral uli. Ang palayaw ko sa palengke ay Bulldog, pero ang tunay kong pangalan ay Celso talaga. Bulldog ang naging tawag sa akin ng mga kasama ko dito kasi mukha raw akong bulldog na laging galit. Kapag tumitingin naman ako sa salamin, tingin ko hindi naman. Kaso nakasanayan na, kaya tinanggap ko na lang. Lampas 2 dekada na akong tindero ng bigas dito sa palengke. Lahat ata ng pamilya sa bayan namin, suki ko na. Ako kasi ang pinakamurang magpatong ng presyo sa bigas dito sa amin. At saka puro matataas na klase yung tinitinda ko. Kaya may tiwala sa akin yung mga suki ko. Dahil hindi ko na rin kaya magsulo sa tindahan, lagi akong nag-hire ng 2 makakasama sa pagtitinda. Ako na lang ang tumatao sa kahera. Nung bigla ang nag-resign yung isa sa mga empleyado ko, nahanapan agad ako ng kapatid ko ng kapalit na empleyado. Mark ang pangalan. 21 na raw siya pero sa tingin ko ay hindi yun ang tunay niyang edad. Pineke niya lang para hindi ako magdalawang isip na tanggapin siya. Nakita ko na mukhang kaya naman itong si Mark ang trabaho sa bigasan, kaya tinanggap ko na. Sa unang buwan niya sa trabaho okay naman. Wala akong reklamo. Masipag, mabait sa customer, mabilis gumalaw. Lahat ng kailangan ko sa isang katulong sa bigasan ay nagagampanan nitong si Mark. Isa lang sa mga napapansin ko ay magaling magtago si Mark. Yun bang bigla-bigla na lang mawawala nang hindi nagpapaalam. Pero kapag hinanap mo, lumilitaw din agad. Parang magic lang na nawawala tapos lilitaw. Hindi ko rin nga alam kung paano niya yun ginagawa. 3 months na sa akin si Mark nung matuklasan ko ang totoo niyang katauhan. Nagbibilang ako ng kita ng tindahan nung makaramdam ako na naiihi. Agad akong lumabas. Binilin ko doon sa isang empleyado yung tindahan at saka naglakad papunta doon sa may banyo. 3 lang yung banyo sa buong palengke. Pumunta ako sa pinakamalapit sa tindahan namin. Tinulak ko agad yung pinto. Papasok na sana ako sa cubicle nung makita ko na nandoon si Mark sa loob ng banyo. Nakadapa siya sa sink. Kitang-kita ko na unti-unti siyang nagbabagong anyo bilang isang pusa. Sir Neb, lumiliit siya.
Nagsisilitawan yung itim na balahibo sa katawan at naging malaking pusa na may pulang mata. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Kaya pala magaling siyang magtago dahil nagbabagong anyo pala siya. At isa lang na klase ng nilalang ang alam kong kayang magbagong anyo ng ganoon. Mga aswang. Tumakbo ko palabas. Imbis na sa banyo ay sa kanto na lang ako ng pader umihi. Nung makabalik sa tindahan, tinanong ko kung bumalik na ba si Mark. Sabi nung empleyado ko, hindi pa nga raw. Kanina pa niya ito hinihintay pero hindi pa rin nagpapakita. Hindi na namin nakita pa si Mark simula noon. Siguro alam niya rin na hindi ko na siya tatanggapin dahil sa lihim niya. Madali rin naman kaming nakahanap ulit ng empleyado. Sa dami ba naman ng naghahanap ng trabaho sa lugar namin. Buti naman at yung pumalit kay Mark ay hindi siya yung klase na bigla-bigla na lang nawawala. Sa tingin ko hindi naman siya yung klase ng empleyado na bigla na lang magbabagong anyo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Ako po si Lorena. May asawa at 2 anak na babae. Fish vendor ako sa palengke. Kaso nga lang small time lang ako. Wala akong sariling pwesto. Bali ako yung vendor na bit-bit sa balde yung mga paninda. Hindi pa kasi kaya ng budget ko ang pag-arkila sa malalaking pwesto. Kaya tiyaga muna. Dito lang nakaraang taon, may na-experience ako na alam kong magugustuhan ng mga kapasta natin. Bali ang uwi ko tuwing gabi ay mga 8 PM. Lalo na kapag hindi pa ubos yung tinda ko. Hindi talaga ako umuwi kasi masasayang lang yung isda. Wala akong iuuwing kita kung hindi ko mauubos yung paninda ko. Bandang August nangyari ito, kung hindi ako nagkakamali. Sabi nila ito raw yung mga panahon na said yung mga tao sa pera. Mga panahon na kailangang maghigpit ng sinturon. Alas 6 na ng gabi, kalahati pa rin yung mga paninda ko. Yung mukha ko noon hindi na maipinta kasi nga lugi na naman. Swerte na lang kung may mayaman na customer na papakyaw ng tinda ko. Kaso mas may tsansa pa atang tamaan ako ng kidlat kaysa maubos yung paninda ko. Mga alas 8 sumuko na rin ako. Halos wala na rin kasing tao sa palengke. Ako na lang ata yung tindera doon. Sabi ko sa sarili ko, babawi na lang sa susunod. Tsaka ako naaalala yun pala yung oras na last trip ng jeep pa uwi sa amin. Kapag minamalas ka talaga. Nag-abang na rin ako sa kalsada. Alam ko kasi na kahit umalis na yung last trip, minsan may mga dumadaan pa rin doon na mga pauwing jeep. Kaysa naman kasi mag-arkila ako ng tricycle. Mas malaki ang ipapamasahe ko, di mas lalo akong nalugi. Halos 15 minutos na akong naghihintay nung akala ko wala na talaga. Natanaw ko yung paparating na jeep. Nagkaroon ako ng pag-asa. Pinara ko yon nung malapit na. Tumigil yung jeep. Sumakay agad ako nang hindi tinitignan kung sino yung driver. Sir Neb, ang weird nung loob. Hindi ko maipaliwanag ng maayos. Mukha pa rin naman siyang jeep pero pakiramdam ko hindi normal yung jeep na nasakyan ko. Itim yung pintura ng jeep sa loob. Ang hina pa ng ilaw sa loob. Halos hindi ko makita yung paligid. Ako lang mag-isa ang nasa loob. Wala akong ibang kasama. Habang umaandar yung jeep, napapansin ko na para bang hindi ako pamilyar sa dinadaanan namin. Para bang biglang hindi ko na alam kung saang parte ng bayan namin yung kalsadang tinatahak ng jeep. Nagtaka na ako kay Manong. Lumapit ako sa unahan. Itatanong ko sana kung saan ba kami pupunta. Pero nung tignan ko yung itsura niya, nagulat ako kasi pahaba yung tenga niya. Singkit yung mata at yung suot niya hindi normal na damit ng tao. Nakatingin lang siya sa kalsada. Hindi niya ako pinapansin. Doon na ako natakot. Bumalik ako sa dulo ng jeep. Sabi ko tatalon na lang ako. Bahala na kung anong mangyari sa akin. Kaysa naman dalhin ako nung kakaibang lalaki na yun
sa kung saang lugar na hindi ko alam. Pero hindi ko ginawa. Lubak-lubak na yung daan. Naisip ko na oras na tumalon ako. Hindi lang simpleng bali at sugat ang matatamo ng katawan ko. Hindi na ako pamilyar sa mga nadadaanan naming building. Karamihan sa mga bahay na nadadaanan namin, parang mga mansyon sa laki. Kumpleto sa ilaw, kaya litaw na litaw sa madilim na gabi. Naisip ko yung biringan. Lagi ko yung napapanood sa TV. Sa tingin ko, may pagkakahalintulad ang biringan sa lugar na pinagdalhan sa akin ng jeep. Binalot na ako ng pangamba at takot. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Hindi ko nga alam kung makakauwi pa ako ng buhay. Kung ano bang mangyayari sa akin. Isa pa sa napansin ko ay yung andar ng jeep. Pabilis siya ng pabilis. Wala namang kaso sana kasi wala naman kaming ibang sasakyan na nakakasalubong. Pero delikado pa rin. Sa puntong yon, wala na akong choice. Nagpasya na lang ako na hayaan sa Panginoon ang kapalaran ko. Pinanood ko na lang yung mga nadadaanang mga bagay. Para nga akong nasa isang nakakatakot na panaginip. Nung madaanan namin yung napakalawak na damuhan, inantok ako. Unti-unting nawalan ng malay at nagising ako sa waiting shed. Tanod yung gumising sa akin. Gabi pa rin. Ang sabi nila bawal daw matulog doon. Habang naglalakad kami sa barangay hall kung saan ako makikitulog muna, ay nalaman ko na medyo malayo pala yung lugar na napuntahan ko. Buti na lang at mababait yung mga barangay official. Sabi nung isa matapos kong ikwento sa kanila yung nangyari sa akin, marami daw talagang mapaglarong engkanto sa lugar nila. Marami na rin ang mga residente na nagsasabing pinaglaruan sila ng isang nilalang na may mahabang tenga. Pasalamat nga raw ako dahil kahit papano ay nakabalik pa rin ako. Yung iba hindi na. Nakauwi naman ako ng ligtas. Payo sa akin ng nanay ko, tuwing lalabas daw kasi ako, baunin ko yung benditadong rosaryo na regalo niya. Sinunod ko naman si mama at hindi na nga naulit ang pangyayaring yun sa akin. May gusto akong i-share na pangyayari noong bata pa yung pinsan kong si Kian. Noon kasi Sir Neb ay siya pa lang yung pinaka-baby ng pamilya sa edad na 4. Tuwang-tuwa kaming lahat sa kanya kaya nag-aagawan kami sa pag-aalaga sa kanya. Matagal-tagal din kasi bago kami uli nagkaroon ng baby. 11 years old na yung pamangkin ko na panganay na kapatid ni Kian. Menopause baby kasi siya kaya medyo malayo yung agwat ng edad nila ng mga kapatid niya. May tricycle si Papa kaya kapag nasa amin si Kian ay parati siyang ginagala ni Papa. Isang beses na galing ako sa school ay naabutan kong paalis sina Papa at Kian. Sumama ako sa kanila para makagala at makasama na rin sa baby namin. Nasa loob kami ng tricycle at nag-aya si Kian na pumunta sa Panda. Panda siya ng Panda. Sabi ni Papa ay palengke ang ibig sabihin ni Kian kapag sinasabi niyang Panda. Sabi ko, paano naging palengke yun? Ang layo naman. Natawa lang si Papa dahil hindi rin daw niya alam. Basta minsan na kumain sila ng pares sa palengke ay panda na ng panda si Kian habang may tinuturo sa loob ng palengke. Pagdating sa palengke ay pinarada lang ni Papa sa parkingan yung tricycle tapos kinarga na niya si Kian. Nung malapit na kami sa parisan, nagturo na siya sa loob ng palengke. Panda na naman siya ng panda. Sasama sana ako sa kanila. Kaso tinawag ako nung kaklase ko na naroon pala sa parisan at kumakain. Pinauna ko na sina Papa na pumasok sa palengke at ako naman ay lumapit sa classmate ko. Yung classmate ko nga pala ay si Kimpi. Tinawag niya ako kasi nung nasa school kami, niyaya niya akong magpares muna bago umuwi. Pero tumanggi ako. Tapos ngayon ay nakita niya uli ako roon sa parisan kasama sina Papa.
Sinabi ko naman sa kanya na sabit lang ako kina Papa dahil si Kian talaga yung maggagala. Sumama na lang siya sa akin nung sumunod na ako kina Papa. Bibili raw kasi siya ng kartolina sa loob. Habang papasok ay nagkwento si Kimpi na iniiwasan niyang pumunta sa RTW section ng palengke. May nakikita raw kasi siya roon na nakakatakot na kaluluwa. Kako huwag siyang manakot dahil doon nga ako pupunta dahil ayon kay Papa ay doon sila pupunta ni Kian para makita yung panda. Sir Neb, napahinto si Kimpi. Nakakatakot yung itsura ng mukha niya na parang nangingilabot at nanlalaki pa yung mga mata. Nasuntok ko tuloy siya sa braso. Tapos bigla niyang sinabi na hindi panda yung nakikita ng pamangkin ko, kundi yung kaluluwa na nakikita niya. Yung itsura daw noon ay sobrang putla pero walang mga mata. Blank space lang yung dalawang bilog sa mga mata niya. Kaya kung titignan ay parang yung spots ng panda. Tapos ay puting-puti nga ito dahil sobrang putla. Malamang ay napagkamalan nga ni Kian na panda. Nangilabot talaga ako sa sinabi ni Kimpi pero ayoko pa ring maniwala. Nung makauwi na kami ni na Papa ay tinanong ko si Kian kung ano yung itsura ng panda na sinasabi niya. Sabi niya lang ay panda. Tapos binuka niya yung bibig niya na parang letter O. Nakaganoon daw yung bibig ng panda. Tapos para daw itong balon. Ano ka kung ibig niyang sabihin na parang balon? Minwestra niya yung lumilipad na lobo. Sir Neb, nanlamig yung buong katawan ko. Kasi talagang totoo yung sinasabi ni Kimpi. Sinabi ko kay Papa yung hinala ko. Nung dumating yung parents ni Kian ay sinabi naman sa kanila ni Papa ang sinabi ko. Sa takot nila ay ayaw na nilang papuntahin si Kian sa palengke. Yung Calmen niya noong baby pa siya ay pinasuot uli sa kanya kahit 4 years old na nga siya. Ilang linggo rin na hindi dinala sa bahay namin si Kian dahil lagi ngang gusto niya kapag nakikita yung tricycle ni Papa ay sa palengke magpunta. Si Kimpi naman ay tinanong ko kung nananakit ba yung kaluluwa na nakikita nila ni Kian. Hindi naman daw. Kaya lang ay nakakatakot nga yung itsura. In fairness naman nga doon ay hindi naman nagkasakit si Kian. Siguro ay wala lang din pakialam yung kaluluwa sa kanya. At nagkataon lang na nakikita siya ng pinsan ko dahil bata pa siya nung time na yon. Magandang araw po mga kapasta at lalong-lalo na sa inyo Sir Nebkero. Ang pangalan ko ay Luisa pero Isay na lang for short. May share sana akong kwento sa inyo na personal kong nasaksihan. Namin ang mama ko noong grade 5 pa lang ako. Ito nga po ang nangyari. Maaga kaming gumigising ni mama noong nag-aaral pa kaming magkakapatid. Bilang panganay ay ako ang katulong niya sa tindahan namin ng almusal at ulam sa harapan ng bahay namin. Bago ako pumasok sa school, ay sinasamahan ko si mama sa palengke para mamili ng mga iluluto niyang ulam para sa pananghalian. Naiiwan sa bahay ang kapatid ko na sunod sa akin para siya ang magbenta ng mga almusal na naluto na ni mama. Pag uwi namin mula sa palengke, ay tsaka pa kami maghahanda para pumasok. Isang beses habang bumibili ng kakanin na pandagdag sa benta si mama, may babaeng lumapit sa amin. Mag-ina sila. Yung nanay halos kasing laki ko lang kahit 12 years old pa lang ako nun. Yung anak na kasama niya ay parang edad 4 o 5 years old at pareho silang umiiyak. Lumapit yung babae kay mama tapos nagsumbong. Tulungan daw namin siya na bawiin yung anak niya sa aswang. Naagaw kaagad ng babaeng yon yung atensyon ni mama at maging ng mga namimili. Ultimo yung tindera. Kaniyana ng usisa. Ano raw ibig sabihin noong babae? Tinuro niya yung isang ali na naglalakad sa kabilang kalsada. Medyo malayo na pero halatang may bitbit talaga siya sa mga bisig. Sabi ng babae ay aswang yung babaeng yon at pilit nitong kinuha sa kanya
yung 3 buwang gulang niyang sanggol. Nagtakbuhan agad yung mga nakarinig na tricycle at pedicab boys. Sinigawan nila yung Ali na naglalakad palayo at sinabihan yung mga tao sa madaraanan nito na harangin siya dahil magnanakaw daw siya ng sanggol. 4:30 ng umaga yon, Sir Neb, at medyo madilim pa. Natatakot ako kasi aswang ng aswang yung nanay ng baby. Ang naisip ko noon ay baka lumipad palayo yung aswang. Pero mabuti na lang at napigilan ng mga concerned citizen yung Ali. Pinabalik siya at nakaharap namin siya. Hindi siya mukhang aswang. Maayos siyang manamit. Naka-lipstick pa nga. May suot pang hikaw at kwintas. Nagagalit siya dahil kamag-anak daw siya ng nanay ng baby na dala niya. Adik daw yung nanay at nirescue lang niya yung sanggol. Kamuntik na kaming mapaniwala dahil mas may sense naman yung sinasabi niya kaysa sa kiniklaim noong ina na aswang daw ang kumuha sa baby niya. Inambaan pa ng suntok nung Ali yung ina. Sabi ay kung aswang daw siya talaga ay una niyang lalapain yung ina dahil irresponsable. Iyak ng iyak yung ina, Sir Neb. Nagmamakaawa na ibigay na yung anak niya dahil hindi naman daw niya talaga kilala yung Ali. Sabi nung Ali ay tigilan na niya yung kakadroga at sa halip ay umuwi na sa kanila at magbagong buhay. Nagwala yung ina. Pilit niyang kinukuha yung sanggol. Sa puntong yon ay mas kumakampi na yung mga tao doon sa Ali kaysa sa ina nung baby. Hanggang sa isang lalaki ang dumating at ang sabi niya kung hindi totoong aswang yung Ali ay kunin daw nito yung medalyon na hawak niya. Doon na natameme yung Ali. Yung bagong dating na lalaki naman ay lumapit pa sa Ali at nilapit sa kanya yung hawak niyang medalyon. Halatang napapaiwas yung Ali pero nasagi ng konti yung braso niya nung medalyon. Napaiktad talaga siya. Namula pa nga yung balat niyang nahagip. At ang sabi pa noong lalaki, kung ayaw raw ng Ali na magkapahiyaan pa, ay ibigay na lang niya sa totoong ina yung anak nito. Nagpakilala itong albularyo at may dala daw siyang pangontra sa aswang na siguradong hindi niya magugustuhan. Nawala ng kibo yung Ali. Pagkatapos ay nilapitan yung ina at binigay sa kanya yung sanggol. Dali-dali namang niyakap noong ina yung baby habang akbay ng mahigpit yung isa pa niyang anak. Yung Ali naman ay nagmamadaling tumakbo at hindi na lumingon. Bigla na lang itong nawala nang mapahalo sa maraming tao. Laking pasasalamat ng ina sa lalaki sa pagliligtas sa kanyang anak. Ayon doon sa ina, ay bigla na lang inagaw noong Ali sa kanya yung baby niya. Pagkatapos ay nakatalon ito palayo. Natulala na lang daw siya at nang lumingon yung Ali ay nakangiti ito sa kanya. Tapos lumabas yung napakaraming mga pangil. Kaya niya nasabing aswang nga yun. Sabi naman noong lalaki ay aswang talaga yung Ali dahil natakot sa dala niyang medalyon. Sabi ni Mama, Sir Neb, nabalitaan niya sa mga tsismosa sa palengke na tinulungan ni Mayor yung mag-iina na makauwi sa probinsya nila. Wanted naman yung aling aswang. Pero hanggang ngayong may sarili na akong pamilya ay hindi na napabalita na nahuli yun. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng happy birthday ngayon po yan, July 15. Happy birthday po kay Miss Pops Fernandez, si Ma'am Juliet o mas kilala bilang si Ma'am Dimples Yumi. Happy birthday po ma'am, sakto may upload tayo ngayon. Maraming salamat po sa suporta nyo sa channel. Muli po, happy birthday Ma'am Juliet. Ingat po kayo lagi dyan. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.